10 mga misteryosong pagkamatay na naitala sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang biglaang pagkamatay ng walang malinaw na dahilan ay itinuturing na misteryoso. Sa mga kaso ng mga tao na bigla na lamang namatay, ay sinasabi na maaaring may malalim na kadahilanan sa likod nito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung ano ang totoong sanhi ng kanilang pagkamatay, kung kaya't hindi pa rin nalulutas ang mga kasong ito. Ngunit ano-ano kaya ang mga posibleng nangyari sa mga taong ito kung bakit sila biglang namatay? Posible kayang pinatay sila o normal lamang ang sanhi ng kanilang kamatayan? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na naging misteryoso ang pagkamatay at ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Edgar Allan Poe. Si Edgar Allan Poe na isang kilalang writer ng mga kwentong katatakutan at mga tula ay namatay noong October 7, 1849. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay nananatili pa ring misteryoso. At hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung ano ba talaga ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Noong September 27, 1849 ay umalis si Poe mula sa Richmond, Virginia, papuntang Philadelphia para sa isang negosyo. Ngunit noong October 3 ay natagpuan siya sa Baltimore, Maryland. Siya ay nasa masamang kalagayan at hindi niya kayang maipaliwanag ng maayos ang tungkol sa kanyang mga naranasan sa mga nakalipas na araw. At nakasuot rin siya ng kakaibang damit na hindi katulad ng kanyang karaniwang ayos. Dahil dito ay dinala si Poe sa Washington College Hospital kung saan siya inalagaan ni Dr. John Joseph Moran. Habang nasa hospital ay tila naguguluhan raw ang isip ni Poe. Ayon kay Dr. Moran ay paulit-ulit raw na binabanggit ni Poe ang pangalang Reynolds, ngunit walang nakakaalam kung sino ito. Namatay si Poe 4 na araw pagkatapos siyang matagpuan. Ngunit hindi tiyak kung ano ang mga huling salita na binigkas niya. Kaugnay din nito, walang isinagawang autopsy kay Poe kaya hindi tiyak ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. At ang mas nakakapagtaka pa rito ay pati ang kanyang death certificate ay nawala na rin. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa kanyang pagkamatay. Kabilang narito ang alcoholism, rabies, epilepsy at coping. Ito ay isang paraan ng pagdadaya sa eleksyon kung saan ang mga biktima ay kinikidnap, nilalasing at pinipilit bumoto ng paulit-ulit para sa isang kandidato. Samantala, ang isa sa mga kilalang teorya ay ang alcoholism. Kilala si Poe sa pag-inom ng alak, ngunit may mga panahon na tumigil na siya dito. Ang rabies ay isa pang posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. At ito ay batay sa isang pagsusuri noong 1996 na nagtutugma sa mga sintomas na ipinakita ni Poe sa kanyang huling mga araw. Bukod dito, ang coping ay isa ring posibleng teorya, lalo na't kilala ang Baltimore sa ganitong gawain sa mga eleksyon noong panahong iyon. Number 2. Grigory Rasputin. Si Grigory Rasputin ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng Russia. Kilala siya dahil sa kanyang malapit na kaugnayan sa Romanov family at sa kanyang misteryosong pagkamatay. Ipinanganak siya noong January 21, 1869 sa isang maliit na village sa Siberia. Naging simbolo siya ng kakaibang pangyayari at kaguluhan sa Russia bago ang Russian Revolution. Bago siya namatay, si Rasputin ay kilala bilang isang banal na tao o starets. Nakilala siya noong 1905 ng mga Romanov dahil sa kanyang kakayahang magpagaling. Naniniwala sila na napagaling niya ang hemophilia ng kanilang anak na si Alexei. Ang kanyang impluensya sa pamilya ng Romanov ay nagdulot ng galit at inggit mula sa maraming government officials at mga members ng Maharlika. Noong mga gabi ng December 16 hanggang 17, 1916 ay nagplano ang ilang Maharlika na patayin si Rasputin. Pinangunahan ni Prince Felix Yusupov, Grand Duke Dmitry Pavlovich at Vladimir Purishkevich ang planong ito. Inanyayahan nila si Rasputin sa palasyo ni Yusupov sa St. Petersburg na parang may social gathering. Ayon sa mga reports, binigyan siya ng mga cake at alak na may lason, ngunit tila hindi siya naapektuhan nito. Dahil dito, binaril siya ni Yusupov ng ilang beses pero nagawa pa ring makatakas ni Rasputin palabas ng palasyo. Ayon sa mga kwento, muli siyang binaril at pinaghahampas hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Ngunit hindi pa rin nakontento ang mga ito at binalot pa nga nila ang kanyang katawan at itinapon sa malamig na ilog ng Neva. Ang kanyang bangkay ay natagpuan makalipas ang ilang araw. Ayon sa pagsusuri, maaring buhay pa siya nang itapon sa tubig.
dahil mayroong tubig na nakita sa kanyang baga na sign ng kanyang pagkalunod. Dahil dito, ang misteryosong pagkamatay ni Rasputin ay naging bahagi ng kanyang alamat. Maraming teorya ang lumitaw ukol sa kanyang kamatayan. Ang isa sa mga teorya ay nagsasabi na ito raw ay bahagi ng mas malaking plano laban sa pamilya Romanov. Number 3, Jim Morrison. Si Jim Morrison, ang sikat na frontman ng The Doors, ay namatay noong July 3, 1971 sa Paris, France sa edad na 27. Ang kanyang kamatayan ay puno ng misteryo at iba't ibang mga kwento na nagdulot ng maraming tanong at mga kontrobersya. Ayon sa official report, natagpuan si Morrison na patay sa bathtub ng kanyang apartment sa Paris ng kanyang nobya na si Pamela Courson. Sinabi ng pulisya na namatay siya dahil sa heart failure. Ngunit dahil walang autopsy na isinagawa sa kanya, ay maraming tao ang nagtanong kung ano ba talaga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa bansang France ay hindi palaging kailangan ng autopsy kung wala namang ebidensya ng krimen. Kaya agad siyang inilibing sa Père Lachaise Cemetery sa Paris. Kaugnay din nito, maraming teorya ang nagsilabasan patungkol sa kanyang pagkamatay. Isa sa mga kilalang teorya ay nagsasabing namatay si Morrison dahil sa drug overdose. Ayon sa ilang ulat, malakas siyang uminom ng alak at gumagamit ng iba't ibang droga na posibleng nagdulot ng problema sa kanyang kalusugan. May mga nagsasabi rin na bumisita siya sa isang nightclub sa gabi ng kanyang pagkamatay at posibleng nakakuha ng heroin na nagdulot ng kanyang biglaang pagkamatay. Bukod sa mga teoryang ito, may mga nagsasabi rin na nagkunwari lamang si Morrison ng kanyang kamatayan upang makatakas sa spotlight at mamuhay ng tahimik. Ang mga conspiracy theories na ito ay nagsimula dahil sa kakaibang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay tulad ng kakulangan ng autopsy at ang mabilis na paglilibing sa kanya. At ang mga naniniwala sa teoryang ito ay nagsasabing buhay pa si Morrison at nagtatago lamang. Number 4, Elvis Presley. Si Elvis Presley, nakilala bilang The King of Rock and Roll, ay namatay noong August 16, 1977 sa edad na 42. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabigla sa kanyang mga fans at maging sa buong mundo. Maraming tanong ang lumitaw tungkol sa dahilan ng kanyang kamatayan na nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka at mga kontrobersya. Noong araw ng kanyang kamatayan ay natagpuan si Elvis na walang malay sa sahig ng kanyang banyo sa Graceland, sa kanyang tahanan sa Memphis, Tennessee. Ang kanyang kasintahan na si Ginger Alden ang siyang nakakita sa kanya. Agad siyang tumawag ng mga paramedic, ngunit idineklara na siyang patay pagdating sa hospital. Ayon sa mga doktor, ang dahilan ng kamatayan niya ay cardiac arrhythmia, isang kondisyon kung saan ang puso ay hindi regular na tumitibok. Subalit hindi malinaw kung bakit nagkaroon siya ng ganitong kondisyon. At nang suriin ang katawan ni Elvis ay nakita na marami siyang gamot sa katawan, kabilang na nga rito ang codeine, Valium, morphine at Demerol. Dahil dito ay maraming nagsabi na baka dahil sa mga gamot kaya siya namatay. Ang kanyang personal doctor na si Dr. George Nichopoulos ay nagbigay ng maraming reseta ng iba't ibang gamot kay Elvis sa mga taon bago siya namatay. Ngunit noong 1980 ay nasuspend ang lisensya ni Dr. Nichopoulos dahil sa maling paggamit ng mga reseta, pero napawalang sala siya sa mga akusasyon ng pagpatay. Bukod sa mga gamot, si Elvis ay may ilan ding mga sakit na maaaring nakaapekto sa kanyang kalusugan. Mayroon siyang sakit sa puso, high blood pressure at sakit sa atay. Dagdag pa rito, matagal na rin siyang may problema sa labis na timbang at hindi tamang pagkain. Ang lahat ng mga ito ay maaring naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Maliban pa rito, mayroon ding mga kwento tungkol sa pagkamatay ni Elvis na nagsasabing peke ang kanyang kamatayan at siya ay buhay pa at gumagamit lamang ng ibang pangalan. May mga tao na nagsabing nakita raw nila siya pagkatapos ng kanyang sinasabing kamatayan at may mga dokumentong nagsasabing bumili siya ng tiket sa eroplano gamit ang pangalang John Burroughs, isang alias na madalas niyang ginagamit. Subalit, ang mga official reports at mga ebidensya ay nagpapakita na si Elvis ay talagang namatay noong August 16, 1977. Number 5. Tupac Shakur. Ang misteryosong pagkamatay ni Tupac Shakur ay isa sa pinakapinag-uusapan sa kasaysayan ng musika. Noong September 7,
1996, si Tupac Shakur na isang sikat na rapper ay binaril sa Las Vegas sa Nevada. Galing siya sa isang laban ni Mike Tyson sa MGM Grand kasama ang kanyang producer na si Suge Knight. Habang papunta sila sa isang club ay merong isang puting kotse na lumapit sa kanilang sasakyan at pinaputukan si Tupac ng 4 na beses. Dinala siya agad sa hospital at sumailalim sa operasyon pero namatay siya 6 na araw matapos ang insidente noong September 13, 1996 sa edad na 25. Kaugnay nito ay maraming teorya ang lumitaw tungkol sa kung sino ang pumatay kay Tupac. Isa sa mga pinakakilalang teorya ay may kinalaman sa rivalry sa pagitan ng East Coast at West Coast hip-hop. Si Tupac na lumaki sa East Coast pero naging kilala sa West Coast ay nasangkot sa maraming alitan, lalo na kay The Notorious B.I.G. na taga East Coast. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang rivalry na ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. May mga report din na nagsasabing ang grupong Crips na isang gang sa Los Angeles ay sangkot sa insidente dahil sa mga away at pagkakasangkot ni Tupac sa iba pang gang. Bukod dito ay may mga conspiracy theories din na nagsasabing buhay pa si Tupac. Ang mga teoryang ito ay nagsimula dahil sa mga kakaibang pangyayari at mensahe sa kanyang mga kanta at album na lumabas pagkatapos ng kanyang kamatayan. Halimbawa, ang kanyang album na The Don Killuminati, The 7-Day Theory na inilabas 2 buwan matapos siyang mamatay ay nagpakita ng maraming symbolism at lyrics na parang nagbabadya ng kanyang pagkamatay o peking pagkamatay. Ang ilan ay naniniwala na nagpanggap lamang na patay si Tupac at nagtatago, marahil sa Cuba o sa isang malayong lugar upang makaiwas sa kanyang mga kaaway. Samantala, ang mga investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon, ngunit walang malinaw na ebidensya o kaso na naisampa. Ang kaso ay nanatiling bukas at hindi pa rin nalulutas. Maraming tao, kabilang na ang mga pulis at private investigator, ang nagpatuloy sa paghahanap ng katotohanan patungkol sa insidenteng ito. Ngunit noong 2002, ang documentary na Biggie and Tupac ay nagsuri tungkol sa mga posibilidad hinggil sa pagkakasangkot ng iba't ibang tao, kabilang na nga rito si Suge Knight, pero wala ring nangyari dito. Number 6, Natalie Wood. Si Natalie Wood na isang sikat na American actress ay namatay noong November 29, 1981. Natagpuan ang kanyang katawan sa tubig malapit sa Catalina Island, California. Noong gabi ng November 28, 1981, si Natalie Wood ay nasa yacht na tinatawag na Splendor, kasama ang kanyang asawa na si Robert Wagner, ang aktor na si Christopher Walken, at ang captain ng yacht na si Dennis Davern. Ayon sa mga reports, nag-away sina Wood at Wagner bago siya nawala. Sinabi ni Davern na narinig niya ang kanilang pagtatalo bago nila napansin na wala na si Wood. Bandang hating gabi ay napansin ng grupo na nawawala si Natalie Wood at ang maliit na bangka, at kinabukasan ay natagpuan ang kanyang katawan sa tubig. Suot niya ang kanyang nightgown, medyas at jacket. Sa autopsy report, nakita na may mga pasa at gasgas siya sa kanyang katawan, ngunit walang malinaw na ebidensya na may naganap na krimen. Ang kanyang pagkamatay ay itinala bilang accidental drowning. Ngunit noong 2011 ay muling binuksan ang kaso ng Los Angeles County Sheriff's Department matapos lumabas ang bagong impormasyon mula kay Dennis Davern. Sinabi ni Davern na may pagtatakip na naganap at hindi niya nasabi ang buong katotohanan noong una dahil sa takot. Ayon sa kanya, si Wagner ay posibleng sangkot sa pagkamatay ni Wood at pinilit lamang siyang manahimik. Dahil dito, noong 2012 ay binago ang death certificate ni Wood mula sa accidental drowning at ginawa itong drowning and other undetermined factors. Ibig sabihin ay maaring may iba pang dahilan sa kanyang pagkamatay na hindi pa alam. Kaugnay nito, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pagkamatay ni Natalie Wood. Isa sa mga ito ay nagsasabing nagselos si Wagner kay Walken kaya nag-away sila. May isa pang teorya na nagsasabing itinulak ni Wagner si Wood sa tubig pagkatapos nilang mag-away. Habang ang kapatid naman ni Wood na si Lana Wood ay nagsabi na may mga bagay na hindi pa natutuklasan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Subalit, kahit muling binuksan ang kaso at nagkaroon ng mga bagong investigasyon ay wala pa ring ebidensya na nagpapatunay ng krimen o kung sino ang may kasalanan sa kanyang pagkamatay.
Palaging sinasabi ni Wagner na si Wood ay umalis ng yate nang walang paalam at maaaring aksidenteng nahulog sa tubig. Number 7, Robert Johnson. Si Robert Johnson ay isang sikat na blues musician na kilala sa kanyang husay sa pagtugtog ng gitara at mga kantang tumatak sa kasaysayan ng musika. Ipinanganak siya noong May 8, 1911 sa Hazlehurst, Mississippi. Puno ng misteryo ang kanyang buhay, lalo na ang kanyang kamatayan noong August 16, 1938 na nagdulot ng maraming kwento at mga haka-haka. Namatay si Johnson sa edad na 27, kaya naging bahagi siya ng 27 Club, isang grupo ng mga musikero na namatay sa murang edad. Hindi malinaw ang dahilan ng kanyang kamatayan dahil walang opisyal na dokumento o ebidensya hinggil dito. Marami ring mga teorya ang lumabas tungkol dito tulad ng pagkalason, sakit at mga supernatural na kwento. At isa nga sa mga kilalang teorya ay nagsasabi na nalason si Johnson. Ayon sa kwento, nagkaroon siya ng relasyon sa isang babaeng may asawa. Sinasabing ang asawa ng babae ang naglagay ng lason sa inumin ni Johnson sa isang bar. Sa mga huling araw ni Johnson, siya ay nakaranas ng matinding sakit, pagsusuka at iba pang sintomas ng pagkalason. Ngunit wala namang autopsy na isinagawa kaya hindi tiyak ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Bukod dito ay may isa pang teorya na nagsasabing namatay siya dahil sa sakit na syphilis. Ayon sa ilang historian, si Johnson ay may mga sintomas ng sakit na ito na maaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong panahon ni Johnson, hindi pa gaanong alam ang tungkol sa sakit na ito, kung kaya't maaring matagal na siyang nagdurusa bago siya namatay. May kwento rin na si Johnson ay nakipagkasundo sa demonyo para makuha ang kanyang husay sa gitara. Sinasabing nagkaroon siya ng kasunduan sa isang misteryosong tao sa isang intersection ng mga kalsada kapalit ng kanyang kaluluwa. Ang kwentong ito ay naging bahagi ng alamat ni Johnson at lalo pang nagpapalala sa kanyang misteryosong kwento. Number 8. Dyatlov Pass Incident. Ang Dyatlov Pass Incident ay isang misteryosong trahedya na nangyari sa Russia noong gabi ng January 31 hanggang February 1, 1959 sa Northern Ural Mountains. 9 na ski hikers na pinamumunuan ni Igor Dyatlov ang namatay sa hindi maipaliwanag na mga kadahilanan. Ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa kakaibang estado na nagdulot ng maraming tanong at mga teorya. Ang grupo na binubuo ng 8 lalaki at 2 babae ay naglakbay patungo sa Otorten, isang lugar na kilala sa matarik na bundok at malamig na panahon. Matapos silang magpadala ng huling telegram na nagsasabi na nakarating na sila sa kanilang paroroonan ay wala nang narinig na iba pa mula sa kanila. Dahil dito ay isang rescue operation ang inilunsad noong February 20 matapos mabigo si Dyatlov sa pagbibigay ng balita sa inaasahang oras. Samantala, natagpuan ang mga katawan ng mga hikers sa iba't ibang lugar at sa kakaibang kalagayan. Ang ilan ay natagpuan malapit sa kanilang kampo na parabang mabilis na lumabas sa mga tent ng walang tamang kasuotan. 3 sa kanila ay may malalaking pinsala sa ulo at dibdib na ayon sa mga eksperto ay parang galing sa isang malaking aksidente sa sasakyan, ngunit walang iba pang sugat na karaniwang makikita sa ganitong uri ng aksidente. At isa nga sa mga nakakagulat na impormasyon ay nagsasabi na ang ilan sa mga katawan ay natagpuang walang suot na damit sa itaas na bahagi ng katawan kahit na ang temperature sa lugar ay bumaba hanggang -30 degrees Celsius. May ilan ding katawan na may mataas na radiation level at may nawawalang mga mata at dila. Dahil dito ay maraming teorya ang lumabas tungkol sa Dyatlov Pass Incident. Kabilang narito ang mga ideya hinggil sa avalanche, isang military test na nagkaroon ng pagkakamali, at maging ang mga extraterrestrial encounters. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na maaaring may avalanche na nagdulot ng mga pinsala at pagpapanik. Pero wala namang bakas ng ganitong pangyayari na nakita sa lugar. Number 9. Natalie Holloway. Si Natalie Holloway ay isang American student na nawala noong May 30, 2005 sa Aruba, isang isla sa Caribbean. Siya ay 18 years old na bata at honor student mula sa Mountain Brook High School sa Alabama. Pumunta siya sa Aruba kasama ang mga kaklase para sa kanilang graduation trip, ngunit hindi na siya nakita matapos ang kanilang huling gabi ng pagdiriwang. Huling nakita si Natalie noong madaling araw ng May 30 kasama sina Joran van der Sloot, isang 17 years old na Dutch na nakatira sa Aruba, at ang kanyang mga kaibigan na sina Deepak
at Satish Kalpu. Sinabi ni van der Sloot na iniwan nila si Natalie sa kanyang hotel bandang 2:00 ng umaga, pero walang ebidensyang sumusuporta sa kanyang pahayag. Ang kaso ay naging sikat at pinagtuunan ng pansin ng media dahil sa kawalan ng malinaw na ebidensya at magkaibang mga pahayag mula sa mga sinasabing suspect. Dahil sa pangyayari ay maraming nagsagawa ng paghahanap kasama na ang local police, FBI at mga voluntarist. Pero walang natagpo ang bakas tungkol kay Natalie. Maraming report at tips mula sa iba't ibang tao ang lumabas, pero walang nagbigay linaw sa tunay na nangyari. Ang mga Kalpow brothers at si van der Sloot ay paulit-ulit na inimbestigahan, ngunit pinalaya rin sila dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Samantala, noong 2008 ay isang Dutch journalist na si Peter R. de Vries ay naglabas ng undercover footage na nagpapakita kay van der Sloot na tila inaamin ang pagkamatay ni Natalie. Sa video ay sinabi ni van der Sloot na si Natalie ay nawalan ng malay matapos gumamit ng droga at ang kanyang katawan ay itinapon sa dagat. Pero sinabi ni van der Sloot kalaunan na nagsisinungaling lang siya para makuha ang tiwala ng kausap sa video. Ang ebidensya mula sa footage ay hindi nagresulta sa bagong kaso laban sa kanya. Subalit, noong 2010 ay muling nabalita si van der Sloot matapos niyang patayin si Stephanie Flores na isang estudyante mula sa Peru. Siya ay nahatulan at kasalukuyang pinagbabayaran ang kanyang kasalanan sa Peru. Dahil dito ay muling nabigyang pansin ang kaso ni Natalie, pero wala pa ring malinaw na ebidensya na lumabas ukol sa kanyang pagkawala. Number 10. Cleopatra VII. Ang pagkamatay ni Cleopatra VII, ang huling reyna ng Egypt, ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa kasaysayan. Kilala siya hindi lang sa kanyang kagandahan at talino, kundi pati na rin sa kanyang relasyon sa mga kilalang tao tulad nina Julius Caesar at Mark Antony. Namatay siya noong 30 BCE sa ilalim ng mga misteryosong kalagayan at hanggang ngayon ay marami pa ring mga tao ang nagtatanong kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ayon sa pinakakilalang kwento na isinulat ni Plutarch, sinasabi na nagpakamatay raw si Cleopatra sa pamamagitan ng pagpapakagat sa kanyang sarili sa isang aspid. Ito ay isang uri ng makamandag na ahas. Ginawa niya ito matapos matalo si Mark Antony sa mga Octavian forces sa labanan sa Actium. Nang makita ni Octavian si Cleopatra, ay natagpuan siyang patay kasama ang dalawa niyang alipin. Ngunit, hindi lahat ng mananalaysay ay naniniwala sa kwentong ito. May mga nagsasabing maaaring hindi ahas ang naging sanhi ng kanyang kamatayan, kundi isang lason na itinago sa kanyang alahas o isang mabilis na epekto ng lason na itinurok. Ang maingat na pagpaplano kaugnay ng kanyang kamatayan at pati na rin ang kakayahan niyang makakuha ng mga bihirang lason ay nagpapakita ng kanyang talino at kapangyarihan kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Bukod dito ay mayroon ding mga teorya na nagsasabi na maaaring si Cleopatra ay hindi nagpakamatay kundi pinatay. Si Octavian, na gustong dalhin siya sa Rome bilang bihag para ipakita ang kanyang tagumpay, ay maaaring nagdesisyon na mas mabuting patayin siya upang maiwasan ang anumang posibilidad ng isang rebellion o pagbabalik sa trono. Ang ideya naman ng isang orchestrated na pagpatay ay nagbibigay ng isang mas madilim at mas komplikadong pananaw patungkol sa politika noong panahong iyon. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang aspeto ng kanyang kamatayan ay ang kalagayan ng kanyang mga anak. Si Cleopatra ay nagkaroon ng mga anak mula sa kanyang mga relasyon kina Julius Caesar at Mark Antony. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga anak na sina Caesarion na anak niya kay Julius Caesar at sina Alexander Helios, Cleopatra Selene II at Ptolemy Philadelphus na mga anak naman ni Mark Antony ay naharap sa isang walang kasiguraduhang future. Si Caesarion, bilang anak ng isang dating Roman dictator, ay nakita bilang isang banta at iniutos na patayin ni Octavian. Ang iba pang mga anak ay ipinadala sa Rome at pinalaki sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya ni Octavian.